Super X. Okay. Super X knuckle breaker. For today's video, alamin natin kung pwede ba nating i-replicate yung setup ng Super X chassis para sa speed races nung late 90s to early 2000 and magkano rin naabutin yung mga upgrade parts. So bago tayo mag-start, papathank you lang tayo dun sa mga nag-comment. Galing kay Rom NFT, X chassis pa naghahari noon, isa na FMA at CFM ang hari ngayon. From Intense Cheer Pro 2011, we'll wait for more old school parts and learnings from user basta old school. And kay Roger Ray for Life, bossing, naglalaro ako dati panahon ng Super X chassis. Halos lahat ng kalaro ko, puro Super S gamit. Knuckle breaker, shadow breaker, phantom blade, etc. Thank you po sa lahat ng mga nag-comments. So, start na tayo. Please take note, disclaimer lang, lahat ng prices na makikita natin dito, average price siya based sa online pricing. Yung mga Shopee, Lazada, and yung iba pa. Yung mga direct to Japan na online stores. So ngayon, running total natin, bawat isa na part na i-describe natin, and then sa dulo, titignan natin kung magkakano yung aabutin. So simulan na natin. So dun muna tayo sa pinaka-kit mismo. So knuckle breaker kit na Super X, ito siya. Yeah. So more or less, hindi na natin sasama dito sa total kasi medyo wala na siguro masyado nagbebenta na ganito eh. So, pero more or less siguro ang selling price ito mga 800 to 1,000. Depende rin dun sa seller. Ngayon, tatanggalin na natin yung cowl para makita natin yung internals. So, unahin natin yung wheels. So, narrow one-way wheel set. Item number 15238. 15238. Ang average price niya is 250 pesos online. Then punta tayo sa ibabaw. Yung kulay puti, yan yung white reinforced Super X chassis. So ang going price niya or average price is 800 pesos. So wala siyang item number. Then sa ilalim, yung purple, pati yung catch, item number 94314, black purple Super X reinforced chassis. So ang average price niya is between 800 to 1,000 pesos. Ngayon punta tayo dun sa front. Yung front plate Super X, ito yon. So item number 15242, ang average price niya ngayon is around 200 pesos. Item number 15242. And then, sa ibabaw, meron tayong FRP mount plate set. Item number 15150. Item number 15150. Ang average price niya is around 220 pesos. So, nanonotice nyo, yung ibang siguro dun sa mga old schoolers dyan, yung iba naglalagay ng side extension roller mount. Parang ganito. Yan. So, ito yung side extension roller mount. Dito siya. Okay. Tapos, itong tatlong butas, dito yung smallest size. Dito minamount yung 19, 17, and then 13. So, parang yung mga plates ngayon, may mga label siya. Before, wala siyang label. Pero, same lang yung sizes ng mga butas sa side extension. Okay. Then, yung rollers natin, 19mm aluminum ball race rollers na aero spoke type. Item number 15160. 15160. Ang average price niya is 450 pesos. Yan. Tapos, punta tayo ngayon sa likod.
So, dalawang klase yung nakalagay na roller stay dito. Unahin muna natin yung FRP. FRP rear roller stay. Item number 15243. Ito yun. Ang average price niya is 250 pesos. Item number 15243. And then sa ibabaw, ito yung natural color. So, yung natural color is item number 94756. 94756. Actually, wala nang available nito kaya hindi ko na isasama kung magkakano siya. So, wala na yatang nagbebenta or available sa market. Pero ito yung natural color niya. And then, dun sa rollers niya, dun sa ibabaw, 19mm large diameter aluminum balls, ball race roller. Ito yun. 5-spoke. Item number 15125. Ang average price niya is around 450 pesos. Item number 15125. And then sa ilalim, so yung parang ginamit din dun sa bandang unahan na aero spoke type. So again, item number 15160, ang average price niya is 450 pesos. Okay. Tanggalin muna natin to. So dun sa gears niya, so gumagamit ngayon tayo ng special ratio gearing item number 15132. Item number 15132, ang average price niya ngayon is 300 pesos. So yan yung ano, actually ginagamit din to para doon sa ibang chassis. Kasi yung ibang chassis, wala siyang hanggang ano lang siya, 4:1 yung gear ratio. So pag gustong maging gawing high speed yung setup, ito yung ginagamit. Ngayon para dun sa axle, gumagamit tayo ng ball bearing set, item number 15034. 15034. Ang average price niya ngayon is mga 600 pesos. Yun. Then yung sa terminal pala, yung gold-plated na terminal set, item number 15237, for Super X ito, 15237. Ang average price niya is around 250 pesos. So, tapusin na natin yung internals. Yan. So, yung hollow propeller shaft for Super X, item number 15234. 15234, average price niya ngayon is around 100 pesos. And then yung para naman dun sa shaft, 72mm hollow stainless steel shaft, item number 15297. 15297. Ang average price niya is 150 pesos. So more or less pag tinotal natin yung mga upgrade parts, hindi kasama yung ano natin, yung kit natin. Ang grand total niya is 5,270 pesos. So kung i-compare nyo dun sa mga setup ng VMAX sa ngayon, so parang pag tinignan mo siya, akala mo hindi aabot sa ganon yung pricing sa ngayon. So di ko lang sure yung magkano siya noong time ng late 90s to early 2000. So binibase lang natin yung pricing dun sa mga online shops na nagbebenta pa ng mga ganitong klaseng parts. Kapag kinumpare nyo yung itsura ng setup noon versus sa mga setup ngayon, ito yung tawag nila na VMAX speed, ito na yon. So makikita nyo yung
mga differences niya ang laki. So, yun. So, in terms of yung mga wheel size, tapos yung mga rollers na ginagamit, and syempre, of course, yung primarily dyan yung motor. Kasi nga, gumagamit tayo ng Ultra Dash. So, ngayon, ang maximum na motor na magagamit ngayon is, I think, a Sprint Dash. Hanggang Sprint Dash na lang. Credit nga pala kay D Mini 4 WD PH YouTube channel para dun sa screen grab. Kinuha nyo to dun sa Tamiya Underground. So yun, paki-check out na rin yung channel niya. Marami din kayo matututunan doon. Ayun, so dun sa mga old schoolers yan, paki-share naman kung magkano rin yung, ano yung mga parts na ginamit nyo, and then magkano rin yung nagastos nyo rin kung natatandaan nyo pa. Kasi sobrang tagal na nga nun, over 20 years na eh. So, next time naman, ang iisa-isahin natin yung mga parts na ginamit, yung sa mga pang-technical race setup naman. So, yun. So, pag nagustuhan nyo itong video, paki-like na lang. And don't forget to subscribe. Thank you very much po sa mga lahat ng mga nag-comment. And see you in the next video.